Sa planetang ito, ililipat ang mga tao sa oras na hindi na pwedeng tumira sa Earth. Ang planetang ito ay ang paborito ng marami at isa na dyan si Elon Musk. Ginagastusan ito ng malaki ng mga siyentipiko para pag-aralan. Ito ang Mars. Ang tinaguriang Red Planet dahil sa kulay nito. Bakit espesyal ang planetang Mars sa mga siyentipiko? Bakit ito ang nakikita nilang pangalawang planeta na pwede nating tirhan? Kung dito tayo titira, gaano katagal ang kaya nating ilagi dito? Mga nakakagulat na plano para sa planetang Mars, yan ang ating aalamin. Marami ang namamangha sa katangian ng planetang Mars. Ayon sa mga siyentipiko, ay ito lang ang nag-iisang pangalawang planeta na pwede nating tirhan bukod sa Earth. Pero bakit tila obsessed ang mga siyentipiko sa ideyang kailangan natin ng ikalawang planeta? Hindi ba't napakaganda na ng Earth? Lalo sa Pilipinas. Piliin mo rin ang Pilipinas. Ang kailangan lang nating gawin ay ingatan ito. Pero kahit napaka-perpekto ng Earth, ay alam natin na may hangganan ito. Yes, wala pong forever. Halos lahat ng relihiyon at siyensya ay nagsasabing may katapusan ang ating daigdig. Kaya naman, ang mga siyentipiko ngayon pa lang ay pinag-iisipan na kung papaano bang masusurvive ang humanity. Dahil definite ito mga kapantas, darating ang panahon na hindi na capable ang Earth para tirhan ng mga tao. Kaya naman nagkukumahog ang mga siyentipiko ngayon na pag-aralan kung papaano ba pwedeng lipatan ng Mars. Pero ang nakakabahala sa bagong planetang ito ay ang kanyang atmosphere. Sobrang nipis ng atmosphere ng Mars at hindi nito kayang protektahan ng mga tao laban sa matinding radiation ng araw. Pero ang nakakagulat ay may solusyon na dyan ang mga eksperto. Bago natin isa-isahin ang mga plano ng mga scientist, ay dumako muna tayo sa ating question of the day. Ano ang pinakamalaki at pinakamataas na bulkan sa buong solar system? A. Mount Everest. B. Bulkang Mayon. C. Olympus Mons. D. Mount Pinatubo. Ang tamang sagot ay C. Olympus Mons. Kung tama ang sagot mo ay i-comment mo dyan sa ibaba. Ang Olympus Mons ay ang pinakamalaki at pinakamataas na bulkan sa buong solar system. At ito ay matatagpuan sa planetang Mars. 3 times itong mas mataas kumpara sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Imagine, napakahirap ng makahinga sa tuktok ng Mount Everest dahil sa taas nito, pero 3 times na mas mataas ang Olympus Mons. Kung ilalagay ito sa Pilipinas, ay masasakop nito ang buong Metro Manila at aabot pa hanggang Bicol. Ganun kalaki. Kung sa Mount Everest ay marami nang nadededs sa pag-akyat, alam nyo na siguro ang mangyayari sa Olympus Mons. Balik tayo sa Mars. Ang nakakamangha sa planetang ito ay ang kanyang oras. Ang isang araw sa Mars ay tinatawag na Sol. At ang Sol ay mayroong 24 hours at 39 minutes. Ibig sabihin, mas mahaba lang ang araw sa Mars ng 39 minutes kumpara sa Earth. Kaya naman hindi na mahihirapang mag-adjust ang mga taong titira dito. At take note mga kapantas, hindi lang haka-haka na may titira na dito. Talagang kumpirmado na magpapadala ang mga eksperto ng mga tao sa mga susunod na panahon. Kinukumpleto lang nila ang kanilang pag-aaral para naman safe na safe ang mga taong pupunta rito. Yun nga lang, sa ngayon ay one-way ticket lang ang nakikita nilang paraan para masubukan. Wala nang uwian. Para sa akin parang kahibangan ata ito. Pupunta ka sa Mars tapos wala nang uwian. Ikaw kapantas, papayag ka ba na ipadala ka sa Mars? Babayaran ka ng malaking halaga pero hindi ka na uuwi. Basta ako pas ako dyan. Sa itaas pa lang ng Mars ay medyo familiar na ang itsura.
parang disyerto lang, pero napakalamig. Kapag summer sa equator ng Mars, pwedeng umabot ng 20 degrees Celsius. Summer na ito pero malamig pa rin. Ang pinakaayoko dito, manipis ang kanyang atmosphere, walang oxygen, so kailangan mo pa rin ng spacesuit na may enough na oxygen supply para mabuhay. Ang pinakagusto ko, mahina ang gravity, 2.5 times na mas mahina kaysa sa Earth. So kung feeling mo mabigat ka sa Earth, sa Mars ay mas magaan ka. Pero di pa rin payat magaan lang. Kaya kung may kakilala kang kaibigan na sa tingin mo talagang napakabigat sa grupo, ay ito na ang pagkakataon para dalhin siya sa Mars para gumaan-gaan naman. At ang bad news, radiation, walang magnetic field ang Mars. Kapag bumuga ang araw ng solar flare, ay talagang automatic may free trial ka sa impyerno. Sisirain nito ang mga cells mo ng dahan-dahan. Pero dahil high-tech na at mamahalin na ang mga naiimbentong spacesuit ngayon, ay siguradong safe ka mula sa solar flare na ito. Safe ka na. Sir Chair, I resent that statement. Safe ka na. Ang tanong, gaano katagal ang itatagal natin sa Mars kung walang spacesuit? 10 seconds lang, wala ka ng hininga. Kapag may spacesuit, hanggat may sapat ka na oxygen supply ay tatagal ka rito. Sa mga susunod na panahon daw ay magkakaroon na ng mga bahay dito bago pa man din magpadala ng mga tao. Pero paano yun? Sa pamamagitan ng 3D printing. Ipiprint na ang mga bahay bago pa man din pumunta ang mga unang batch ng tao. May tulugan, may opisina, may taniman ng mga gulay at plano pang magkaroon ng sariling gas station dito. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa mga susunod na taon. Ngayon lipat naman tayo sa pinakanakakatakot at pinakamalaking planeta sa solar system, ang Jupiter. Sa totoo lang, hindi ka pwedeng lumapag sa Jupiter kasi wala itong lupa, puro itong gas. So anong gagawin mo? Tatalon ka na lang na parang skydiver. Unang sasalubong sa'yo, radiation na may 18,000 times stronger than Earth. Kung buhay ka pa, papasok ka sa ammonia clouds, 12 miles sa taas ng theoretical surface. Ang temperatura, negative 100 degrees Celsius. Sobrang lamig. Pero dahil mabait ako, lalagyan ko ng thermal insulation ang suit mo para malagpasan mo ang sobrang lamig na ito. Sa loob lang ng 1 minuto, tataas ang temperatura at ang atmospheric pressure ay magiging katulad ng sa Earth. Malapit ka na sa surface, sasalubungin ka ng napakalakas na hangin na umaabot sa 370 miles per hour. Ibabalibag ka nito na parang basahan sa loob ng washing machine. Kaya ito ng suit mo, pero ang katawan mo, hindi kakayanin ang immersed G-force, instant death. Pero let's say nalampasan mo. Habang bumababa ka, tataas ang pressure, pipit-pitin ka nito hanggang sa maging kasing liit ka lang ng action figure. Survival time, 3 minutes. Falling with style. Mas okay siguro sa munang Jupiter, sa Europa. Dito, may lupa. Well, yellow. Negative 150 degrees Celsius ang lamig. Ang pinaka-wow effect, may oxygen sa Europa. Kaso, galing ito sa radiation na naghihiwalay sa water molecules. So bago ka pa makahinga, ay toasted ka na sa radiation ng Jupiter. Survival time, 15 minutes. Pareho lang sa Mercury sa una nating video. Kung hindi nyo pa napanood ang part 1 ay ilalagay ko sa ibaba. Next natin, ang Saturn. Ang planeta na may napakagandang rings. Gaya sa Jupiter, imposibleng mag-land dito pero subukan pa rin natin. Sa taas, chill lang, may pa-aurora pa. Pero pagbaba mo, gera na. Sasalubungin ka ng yellowish ammonia clouds at hangin na 1,300 feet per seconds. Konting butas lang sa suit mo, fatal agad. Kapag malapit na sa hypothetical surface, babagsak ang temperatura ng negative 200 degrees Celsius. Magyayelo agad ang suit mo at bibigay ang electronic devices. Survival time, 5 minutes. Pero teka, may moon ang Saturn na very special, ang Titan. Ito lang ang moon na may thick atmosphere.
Kung may heating suit ka at respirator, ito ang pinaka-chill na lugar. Ang pressure, 1.5 times lang ng Earth. Kaya ng katawan natin ito. Ang gravity, sobrang hina. Sa sobrang dense ng hangin at hina ng gravity, ay kung maglalagay ka ng pakpak sa braso mo, ay makakalipad ka na parang ibon. Pero wag kang mag-swimming sa lakes. Hindi tubig yan. Liquid methane at ethane yan. Gasolina ang lalanguyan mo. Ang kalaban mo dito ay ang lamig, na aabot sa negative 100 degrees Celsius. Kapag naubusan ka ng battery ng heater ng suit mo, frozen statue ka. Survival time, mahaba-haba, 2.5 hours. Not bad. Pwede ka nang manood ng isang movie. Kaso wag Demon Slayer kasi baka hindi mo matapos. Ang last natin ay ang Uranus at ang Neptune. Ice giants ang tawag sa dalawang ito. Ang dalawang planetang ito ay mukha lang mga peaceful blue planet, pero ang totoo, bangungot. May malakas na hangin ang dalawang ito na aabot sa 1,300 miles per hour, 5 times ng bilis ng sound. Kaya bago ka pa makapag-my day na nasa Uranus at Neptune ka, ay mapupunit muna ang spacesuit mo. Instant death within 2 minutes. Sigurado ako na ayaw natin dito. Ang pinakahuli, Pluto. Maliit na planeta, madilim, malungkot at sobrang lamig na aabot sa negative 220 degrees Celsius. Mas malamig pa sa treatment ng crush mo sa'yo. Dahil sobrang layo nito sa araw, kailangan mo ng flashlight. Ilang minuto lang, magiging brittle ang suit mo sa lamig, magka-crack, at tapos ka kaagad. Survival time, 8 minutes. So saan tayo pupunta kung hindi na kaya ng Earth? Si Elon Musk ay atat na sa Mars. Plano ng SpaceX na magpadala ng Starship at gumawa ng mga syudad sa Mars sa taong 2050. Glass domes, hydroponic farms, sariling gas stations at marami pang iba. Ang NASA naman ay may kakaibang idea na rin sa Venus. Hindi sa lupa, kung hindi sa clouds. Project Havoc ang tawag nila dito, mga floating airships na parang Cloud City sa Star Wars. Or pwede rin sa Titan, basta may dala kang makapal na jacket. Nakakatakot isipin na may hangganan ng Earth, pero ang galing din isipin na gumagawa ng paraan ng mga scientist para masave ang humanity. Pero kung ako lang tatanungin mga kapantas, hindi naman natin ito kailangan kung may paniniwala tayo sa life after death. Kasi di hamak na mas okay dun. Hindi mahal ang gas at walang politiko. Pero ikaw kapantas, kung sakaling hindi na livable ang Earth at kailangan mo nang mamili, saan mo gustong tumira? Sa malamig na kapatagan ng Mars o sa lumilipad na syudad ng Venus? Comment down below. Yun lamang po para sa video ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.